Bago magbalik Pilipinas mula sa ASEAN Summit ay sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba-ibang issue kabilang ang tungkol sa West Philippine Sea at flood control projects. Nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, pagkatapos ng matagumpay na konklusyon ng 47th ASEAN at related summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa media. Inamin niya na magiging mabigat ang tungkulin bilang susunod na host country ng ASEAN sa susunod na taon. Pero malaking oportunidad din daw ito para maisulong ang interes ng ating bansa. Kabilang na ang pagkakaroon ng epektibo at makabuluhang Code of Conduct sa South China Sea. Sinagot din niya ang iba pang mga katanungan ng media. Sa pakikipag-usap nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa media pagkatapos ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, tinanong ang Pangulo hinggil sa kanyang pagtuligsa sa mga hakbang na ginagawa at balak gawin ng China sa West Philippine Sea, sa harap mismo ni Chinese Premier Li Qiang. Ayon sa Pangulo, hindi naman daw matapang ang kanyang pananalita, pero kailangan ng Pilipinas ng tulong ng kanyang mga kapwa leader sa ASEAN. This is the situation the Philippines finds itself in. Ito yung nangyayari sa amin. Kaya sana matulungan nyo kami. So, and what was well, the premier during his time to speak just said that this is as far as China is concerned, is within their local law and international law. Of course, we dispute that. But that's essentially how that diplomatic process works. Sang-ayon naman si Pangulong Marcos sa sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na dapat resolbahin ang issue kabilang ang South China Sea sa loob lang ng ASEAN. Ipinunto ng Pangulo na bagaman mananatiling bilateral ang usapin ng Pilipinas at China, ASEAN pa rin ang dapat maging pangunahing tagapamuno sa pagresolba ng mga maritime issues. I fully agree with Prime Minister Anwar. The lead agency should be ASEAN. That makes it stronger, and that makes it more likely for us to be able to find a way forward. Dagdag pa niya, kung makakamit ang progreso sa usapin ng dagat, ay imbitado si Chinese President Xi Jinping na bumisita muli sa Maynila. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagaman may pagkadismaya ang ilan sa tila mabagal na progreso ng kampanya kontra korupsyon, kailangan pairalin ang due process kaysa sa pagmamadali sa pagsasampa ng mga kaso. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? That would be much worse result. Kaugnay sa tanong kung kontento ba siya sa itinatakbo ng proseso at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, tiniyak ni Pangulong Marcos na nananatiling ganap na independent ito. Aniya, pinag-aaralan pa ng ICI ang kanilang mga patakaran at kung makatutulong ba o hindi ang live streaming sa kanilang proseso. The executive, the government, hindi nakikialam dyan. We provide them a budget and we allow them to run everything the way they want, to hire the people that they want. They still have to finalize those so that we have a clear understanding of what is the best way to proceed. At ngayon ngang gabi, Vicky, ay nakatakda ng tumulak pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.